katabi pa po nandoon si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Kung kikita niyo ang reaksyon kaagad ni Martin Romualdez, Hello, ay good day. sabi niya bakit siya maghahanap ng scapegoat. Eh siya naman ang gumastos nitong perang hinahanap natin na 125 million pesos na pinapa-explain sa kanya. Pumunta siya sa Kongreso at mag-explain siya. Hambog din ito si Martin Romualdez, no? Hindi niya ma-explain nung tinanong natin siya anong pinagkagastosan nila sa 2.3 billion pesos na travel expenses nila. Pinakulong niya rin ako at si Lorraine Badoy. No, di ba? Saan ito napunta? Anong items noon? Ano ang liquidation noon by receipts? Si Martin. Ginawa ba niya yon? Yun ay hindi confidential fund, travel fund yun. At ginamit nila yon, may natitira pang mahigit na mga 1 billion pa na or almost 1 billion na hindi na naubos last year, inubos nila pagka Disyembre. Travel and shopping spree sila. So sana mga resibo noon, almost 1 billion po ang pera na yon, mga kapatid, mga kababayan. Kasi sabi nila, gastos lang nila mga almost 45 million lang, but the budget was over 2 billion. Oh, so sana punta ang mahigit 1 billion na pera na yon. Ang pinag-uusapan natin, last budget lang. Ito pinag-uusapan natin, liquidated na and reported na ni Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit. Nililinaw ng lahat ng mga abogadong nakakaalam nito ng matino ang pag-iisip, including po ang diskusyon ni Congressman Dante Marcoleta na sinasabi niya walang karapatan ang Kongreso na magbusisi ng mga audit process. Correct. Unless there are evidence of big-time corruption, di mag-file ka ng kaso sa ombudsman, but let COA do the duties and functions which are designated to the agency by the law. Correct. Yun po ang dapat na gawin ni Martin Romualdez. Trabaho ng COA So, yan. malinaw po na itong sulat na ito. Alam niyo po ba na itong contempt ni Franz Castro at nito ng komitiba nila sa Tuwadcom at nila Joel Chua can be made to be overturned. Pwede po itong baliktarin ni Martin Romualdez kung siya po ay makatao at nasa hustong konsyensya. Kaso wala siya noon at matagal nang wala kasi ang ambisyon ang siyang naglalason ng buong kaisipan at puso niya. Pwede niyang ipatigil itong injustice, ang kapangaasan at kalapastanganan na ginawa ng komitiba ni Joel Chua at nila Franz Castro at mga kasabwat nila. Pa-handshake pa si General Acop, kulukoy din ano. Naging police general ito, pinagmamayabang niya na abogado siya at investigador daw siya. Hindi niya alam ang kinakamayan niya, komunistang terorista na gustong pabagsakin ng gobyerno at kapag nagkaroon ng pagkakataon ay lilitsonin nila ang mga kagaya ni Acop. Kupal din si Acop. Kakatayin yan. No? At ituturo, hindi niya maalam na ang tingin sa kanila nila Franz Castro na to. Kung buksan mong isip nito, ang tawag nito sa kanila kay Ping Lacson at kay Acop kasi magkakabarkada yan, mga berdugong pasista. Alam mo ba yan, Acop, kung anong tawag sa iyo ni Franz Castro? At na mga kagaya namin noon na magkakasama kami, mga berdugong pasista. So, yun, ginamayan pa niya. At pinalakpakan pa ni Calderong NPA na sinipa ng NPA at naging bodyguard dahil sa operation niya na naging bodyguard ng mga asyendero na si Boy Contempt, Boy Tapang-Tapangan Paduano. Mga kababayan, Paduano. all of these evil activities ng mga abusadong ganit sa kapangyarihan at sakim sa pundo na mga aliporis ni Martin Romualdez, matitigil naman lahat yan. Immediately mapaparelease niya bilang Speaker of the House ang sino mang nakadetine. Like sa amin, ang nagpa-release sa amin hindi man si Tambunting lang, kundi kinonsulta kay Martin Romualdez. Ang nagpa-release sa amin ni Ma'am Badoy. So, yan po ang isa sa mga dapat nating tingnan. Kasi saan ba ito patutungo? Anong nakikita natin dito? Winawasak po ang ating demokrasya ng harap-harapan at napaka-iskandaluso ng grupo nila Martin Romualdez. Ngunit walang nagagawa, tahitahimik lang at deadma si Marcos Jr. sa nangyayaring pagwasak sa demokratikong institusyon ng Kongreso at ang paglapastangan sa mga garantiya sa batas
na nakasaad sa saligang batas at konstitusyon natin para sa mga karapatan ng individual na mamamayan. Regardless kung chief of staff siya ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President or not, bilang mamamayan, mayroon pong karapatan si Attorney Lopez na dapat nirespeto ng Kongreso. Correct. Vilma Gapwa, thank you sa pagpapakulay. Umiral talaga, sabi ni Sara Nakamura, ang pagkaganit. Thank you, Vilma. Kahit ano pang gagawin, nakakaawa na talaga ang Pilipinas. Sinusumpa ba ang Pilipinas? Bakit nakakaranas ang taong bayan ng ganitong gobyerno sa time na ito ni PRRD? Hindi ito pwedeng mangyari. At hindi yan inabuso ni Pangulong Duterte ang ganyang kapangyarihan. Good evening ka, Eric. Boti Panong Sambayanan, Party List number 18, suportado ng mamamayan. We are now watching live from Japan. Thank you po. Gets po natin. Ang lahat ng ito, ng kaguluhan, ay orchestrated po ni Martin Romualdez at nila Lisa. Yes. Kasi nga evil triumvirate, Troika Syndicate. Pero sino po ang nagbibigay ng poder at konsente para mangyari yan? Si Marcos. Si Marcos. Thank you, Ruby Victor, sa pagpapakulay. Appreciated ko po. Keep on going with your messages. Thank you sa mga pagpapakulay. At sana maipon yan. And I hope and pray after 1 month or so ay makamonetize ng channel natin para magkaroon din ng resources po ang Ka-Eric YouTube channel. Sa ngayon po, gapang muna tayo. Thank you, Ruby and Vilma, and sa mga naunang napagulay. Nori Gonzales, kailangan ni Castro ang pera na ibinibigay ni Tampa para sa next election kasi tumatakbo siyang senador kasama sa iba pang 10 or 11 na puro mga komunistang terorista na mga kadre at operatiba ng urban operations ng Communist Party. Yan dapat dinisqualify ng COMELEC yan. Sabi nila, bakit hindi dinisqualify ng COMELEC si Franz Castro? Tama! They can reason out na sabihin nila wala pang final conviction sa Supreme Court, under appeal pa ang kaso. That may be true, pero ang kanilang involvement sa CPP, NPA, NDF na kami ay handang maging testigo at patutuhanan yan sa COMELEC hearing, hindi kami pinatawag ng COMELEC, nila Chairman Garcia ng COMELEC para mag-testify. Ang kinausap niya ang mga komunista, sila Teddy Casino, ang mga teroristang supporter ng NPA, sila Raul Manuel, sila Franz Castro, nagdialog sila doon. At mukhang pagbibigyan pa sila. Kita nyo? So, dapat po ipatigil na itong kabaliwan. This is madness. Ang ginagawa nila Martin Romualdez ay kabaliwan, mga kababayan. At dapat ito ay mapatigil. Sapagkat kung hindi, nakikita ko ang direksyon that Sara Duterte needs as the Vice President of the country to communicate to the people anong nangyayari dito. Ano ang kanyang paninindigan at ano ang dapat gawin. Dapat may patigil at ma-call out na po natin itong pangwawasak sa demokrasya na ginagawa nila Martin Romualdez. At dapat managot dito si Mr. Marcos sa kanyang pagpapabaya at pangungonsinti. Yun. Basahin ko muna yung iba pa, tapos babalikan kong second point natin para mag-greet natin ang iba. Esperanza de los Santos. Ka Eric, watching now from Bataan, Lito Ruanes. Erinio Gulang from Malabon. Crank Brothers, na-mention ko na. Carlito Herrera. Josie Tanedo 69. Mabuhay kayo ka Eric from Dubai. Marie Ambalo. Idol ka Eric, I like your point of thoughts. Thank you. Altis ka Eric, naranasan ko na matroma sa mga NPA. Natulog sa bahay namin sa Capiz. Totoo yan. Ang mga granada nila, ang mga armas nila, kasama dyan ang mga masa, ang mga sibilyan, ang mga bata. Paano pag nagkaroon ng inkwentro, patay ang mga sibilyan. Maraming pagkakataon na nangyayari yan. Yan ang ipinagtatanggol nila Franz Castro at ng mga party list na ito na hindi terorista daw ang mga NPA. At Gina Ortiz watching from Singapore. Chill Napwa. Ka Eric, nag-iiganti si Bangag sa taong bayan. Ang hindi niya alam, babalik ito lahat sa kanya. Sa tingin ko, hindi pag-iiganti sa taong bayan, kung hindi pagiging inutil at walang alam sa pamumuno. Alam. At kontento na siya na na-elect siya eh. Kontento na siya na nabawi niya na ang Yung trono. quote and unquote karangalan ng kaniyang pamilya. Yan ang mga attitude po yan ng mga elitista. They don't care about the people. What they care about is their wealth, their fame, and their power. Yung kayamanan, poder, kapangyarihan, at pera.
Yun po, sa kanila, wala silang pakialam kung mamamatay sa gutom ang mga tao, tumirik ang mata ng mga bata, at maging palpak ang kanyang gobyerno. He doesn't care about that anymore kasi elected na siya. So, klaro po yan mga kababayan. Kung mayroon siya dapat pagigantian, hindi ang taong bayan, kundi ang mga dilawan at komunistang nagpatalsik sa kanila na ginamit ang mamamayan noong 1986 People Power EDSA Revolution or People Power EDSA Uprising. So, sa tingin ko po, ang ipinapakita ng uri ng pagkatao ni Marcos, yan ang mga rich kid syndrome. Yung spoiled ka, lumaki ka sa karangyaan, wala kang naranasan na hirap, at hindi ka dumanas ng pagkakataon na ikaw ay magsala sa lamig, sala sa gutom, at hindi mo naranasan kung paano mabuhay ang ordinaryong magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mangingisda, katutubo, o kabataan at mga urban poor na mga pamilya. Dahil nasa puder at kapangyarihan siya, ang tingin niya ay ang kanyang sariling kapakanan. At tuwang-tuwa siya na nakabalik sila sa puder at kapangyarihan. Mukhang nalasing siya dyan sa kanyang spirit of grandeur and power na ini-enjoy niya. Kaya, bilang elitista, bilang bahagi ng mga nag-aaring uri, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang damdamin ay wala sa kapakanan at kabutihan ng taong bayan. Very insensitive to the people. Yun po nakikita ko. Kaya, ganun nangyayari mga ganito. Sir Coop, thank you, nakita kita. Number 18, Sambayanan Party List. Please share po natin. Kailangan natin ng boses sa mamamayan. Thank you, Sir Coop. At nakabisa ko na yung pagturo mo sa akin sa cellphone how to do live sa YouTube. Kayo ni KPL, Pambansang Loyal. Agustin Polistico, watching from Baybay City. Leyte, yeah. Ayun, si Sorina Chabalia. Andyan, shout out ka Eric. Dodge Sina, maayong gabi ka Eric. Lahat na nanonood sa yung live watching from Kabadbaran City, Agusan. Yeah, I've been to that place. Thank you, Dodge Sina. Please inform the rest. Harold Ribangcos, watching from Isabela. Ipanaw Party List, iboto natin. Antonio Rasilis, Ipanaw Party List from Quezon Province. Hitchhiker, yes. Ani Joe, Euro 5, dapat lumabas na talaga ang mga tao. Kay Eric, good morning. Musikero sa Bukid. Hello, Sir Eric. Okay, Musikero sa Bukid, ito ay magaling din na magawa ng mga contents. At sasama tayo, Musikero sa Bukid, sa panawagan ni Pastor at ng Kingdom of Jesus Christ at ng SMNI na kalinisan, tatag ng bayan. Bukas na po yan, mga kasama. Even if you are not here, ang iba sa inyo sa Pilipinas, please, in solidarity, in spirit, and in prayer, join this very noble na undertaking nila Pastor Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ Ministry, at ng SMNI para magkaroon po ng kaliwanagan ng pag-iisip ng mamamayan na sa gitna ng krisis at kabulukan ng gobyerno, ang paglilinis at pag-angalaga sa kalikasan sa ating kadagatan, sa katubigan at mga ilog ay mahalagang hakbang in every small steps that we take so that people will become collective force to create little change by little change habang tayo po ay naghahanda sa pagbabago sa pamamahala sa ating gobyerno. Ayun, kalikasan, kalinisan, tatag ng bayan. Tomorrow na po yan, November 23, simultaneous, nationwide. Ayun, Musikero Bukid ha, nasabi ko na. Gustong-gusto ko pong yung mga statement. Thank you. Musikero sa Bukid, Eliezer Coop. Nori Gonzales, yes. Balikan ko po isang pangalawang punto. There is no provision in the law, in the Constitution, that mandates Congress na makialam sa audit process ng Commission on Audit. Bilang constitutional body, ang Commission on Audit is an independent body that is not under the office of the President, that is not under the judiciary, that is not under the legislative body. Correct. Kagaya ng COMELEC, constitutional body din, ombudsman at civil service. Yan po ay mga constitutional body. Mahalaga po dyan na hindi sila pinapakialaman ng anumang branch of government at hindi sila dinidiktahan ng sinumang politiko o mga nasa gobyerno sapagkat may ginagawa silang mga
bagay ayon sa nakasaad sa kanilang mandato sa batas. For example, ang Commission on Audit ay nangangalaga na tama ang paggastos, expenditures, and process of utilization of all public funds by all government agencies at all levels. Pero nakita na ba ninyo na ang COA nag-publish ng report kung saan napupunta ang bilyon-bilyon na mga pondo ng mga kongresista na sila din ang mga kontraktor na mga proyektong sila din ang nagtakda sa budget deliberation at appropriation, sila din ang magpapatupad, sila din ang nag-SOP or Standard Operation Procedure ng komisyonan, pangungumisyon. So, may nakita ba tayong report ng COA dyan? Wala. Tapos iobliga nila ang confidential item and confidential expenditures related to the 125 million pesos na binabanggit nila in 2022 na i-download ng Office of the President ni Marcos Jr. sa kay Inday Sara Duterte, which according to the Executive Secretary, yan po ay bahagi ng pribilehiyo at prerogative ng Presidente kung saan niya pwedeng ibigay. So dapat, kung mayroon dyan na magdepensa at magbigay ng kanyang supporting audit standing sa ginawa ni Inday Sara doon sa 125 million pesos, it should also be the Office of the President. Dapat kinwestiyon din nila yan. At bakit ngayon ay patay malis siya at walang pakialam sila mag-explain? Because I believe na si Sara Duterte at ang kanyang opisina ay nag-submit ng report sa Office of the President doon sa utilization ng mga pundo related to the downloaded 125 million funds. At ganun din po sa COA. Ngayon gusto ng Kongreso sakmalin at lagpasan ang otoridad sa batas ng Commission on Audit, which is illegal. At yan ay obstruction ng constitutional duty ng COA. So sino ang nag-obstruct doon sa may mandato sa batas? Hindi ba ang Kongreso? Oo. Hindi ba si Franz Castro? Correct. Hindi ba si Raul Manuel? Hindi ba si Joel Chua? Hindi bang Tuwagcom? They are the one obstructing the correct and legal implementation of the mandate of an agency that is provided by law and the Constitution na gumawa ng mga pag-audit, hindi lamang sa Office of the Vice President. Klaro tayo dyan. Why are they focusing and closing in single focus kay Sara Duterte? Because the target here is not about audit. The target here is not about the report on the 125 million confidential fund utilization and expenditure. The target is to create a picture of a corrupt politician into the face and image of Sara Duterte para sirain siya. Mantakin mo mga report ng mga Inquirer, Rappler, at ng mga Alipores ng mga malalaking media na kontrolado din ni Martin Romualdez. Kasi ang kanyang kapatid na si Philip Romualdez, ang asawa niya ay si Prieto na may-ari ng Inquirer. Kaya ang Inquirer ay rubber stamp media na rin nila Marcos at ni Romualdez. Ganon din ang Philippine Star. Ang Rappler, ano pang ma-expect nyo? Yan po ay operation arm ng CIA para magkaroon ng kaguluhan sa Pilipinas. Ginagamit ng CIA yan sila Maria Risa. So klaro po ang sinasabi nila doon bakit nagkaroon ng big and massive withdrawal of amounts si Inday Sara doon noong December 2022. Eh ang ibinigay lang na panahon para ma-expenditures niya, makompleto niya at ma-utilize ang budget na 125 million is only 13 days hanggang 18 days or less than 18 days pa nga. May sinasabi pa nga 11 days lang ang window or ilborong ni Inday Sara para magamit niya itong 125 million. Otherwise, mag-revert back yan sa Office of the President at sa National Treasury. Gets niyo mga kapatid? Sino ang nag-obstruct dito? At sino ang gumagawa ng manipulated information operation upang lumabas na kurakot ang mga Duterte, including lalo na si Vice President Sara Duterte, kung kaya nagkaroon ng ganitong tuwad-kong na mga persecution operation sa kanyang pagsira sa kanyang imahe. At ito po'y last year pa nila sinimulan, isang taon na ito. And the budget here is almost 1 billion for dirty PR operations. May binabayaran ng mga media, may binabayaran ng mga editor, may binabayaran ng mga troll farm vloggers, may binabayaran
na mga PR handlers para durugin ng issue si Inday Sara Duterte. At sino lang po ang tumindig sa kanya na ngayon ay hindi na kayang gawin dahil wala na ang kanyang operations full-blown at nilumpo din nila Marcos at Romualdez, ang SMNI. Correct. Si Pastor Kibuloy, kami, mga anchors dyan, si Loren Badoy, si Ka Eric, si Rodrigo Duterte nang nandyan pang programa ng Gikan sa Masa para sa Masa. Yan ang dahilan po na wala ng media nagsasalita. Lahat ng mga balita, napakasama ni Sara Duterte. Pintahuso, nag-take advantage sa pundo, at parang bratinela, kung ano pa mga description nila. Pero sino po ang totoong binibiktima? Sino po ang totoong nilalapastangan dito? Ang nilalapastangan dito ay hindi lamang si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga staff. Ang nilalapastangan po dito ay ang 32 million mahigit na mga Pilipino Correct. na nagbigay ng pagtitiwala at mandato at sovereign authority and belief of their votes sa kay Sara Duterte. Yun po ang tinatapakan nitong special dirty political demolition job na ginagawa ng tuwadkom nila Martin Romualdez. Pero hindi sila Dapat nga yabulis na talaga yung kongreso na yan, mga kababayan. Abulis na yung So kongreso malinaw na po yan. ang nag-o-obstruct sa function ng Commission on Audit, hindi po si Sara Duterte or ang Office of the Vice President, kung hindi mismo ang Kongreso at tuwadkom ni Martin Romualdez, kasi nilalagpasan at sinasakmal nila ang otoridad ng Commission on Audit that there was no adverse or any irregular findings to the utilization of the 125 million confidential fund of the Vice President or any other items into the budget of the Office of the Vice President from 2022, 2023, and 2024. So bakit nila pinipilit yan? Pangalawa, or pangatlong punto, si Sara Duterte is elected by large or open political voting and election. Itong mga kongresista, distrito lang, itong mga party list, ito ay mga kulukoy na hindi naman talaga sila regular district representative, sectoral representation or advocacy sectoral program sila. Pero kung makaasta sila, parang sila ang may-ari ng buong gobyerno at ng otoridad ng gobyerno dahil pinapabayaan ni Marcos ang kanilang mga pang-aabuso sa panunulsol at panggagatong at kumpas ni Martin Romualdez. So klaro tayo, ang iniinsulto at inapakan dito at nilalapastangan ay hindi lamang ang integridad, ang otoridad at ang mandatong ibinigay ng mamamayang Pilipino kay Sara Duterte, kundi ang buong mamamayang Pilipinong mahigit 32 million votes or voters na nagbigay ng boto at pagtitiwala kay Sara Duterte. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan nating magsalita, bakit dapat nating ituwid ito, sapagkat ang nagwawasak sa demokrasya ng ating bansa ay hindi po ang mga Duterte. I do not want to be sounding like an apologist or a spokesperson for the Duterte. They can speak for themselves. But in the perspective of balance and objective political view, ang mga Duterte hindi po ang sanhi ng destabilisasyon at mga kaguluhan sa ating bansa. Sila po ang ginagamit na sangkalan upang magkaroon ng kaguluhan, sapagkat ang ambisyon na manatili at mangunyapit sa poder at hawakan ang kapangyarihan lagpas pa sa termino ni Marcos sa 2028 ay ang ambisyon nila na magkonsentra ang poder at kapangyarihan sa kamay ng Romualdez Marcos faction, at ginagamit nila ang mga Duterte para hindi makabalik at hindi muling manumbalik ang isang liderato na lumalaban sa korupsyon, lumalaban sa drug lords, mga sindikato, at lumalaban sa mga komunistang terorista na nag-i-infiltrate sa gobyerno, sa sektor at nagwawasak ng ating bayan. Sa landas nila ang mga That's Duterte. exactly what they do not want to happen again in 2028. Ayun. So malinaw ang ating punto de vista, mga kababayan. It's beyond the interest of Sara Duterte or it's beyond the issue of Rodrigo Duterte anymore. It's about the integrity and the sanctity of the votes and the sovereign mandate given by the 30 million mahigit na mga botante sa kay Sara Duterte. At yan ang binabanggit po ng ilang mga observers, lalo na po ang may mga matitinong pag-iisip sa loob ng Kongreso, the likes
of Congressman Marcoleta that we or they should have afforded the protocol of courtesy to the second highest office of the land, the office of the Vice President. Hindi pwede pong akan at hindi pwedeng lapastanganin nitong mga kolokoy na kongresista na na-elect lang by less than 100 or less than 200,000 votes. Tapos isang distrito lang ang representation nila. Kung makaasta sila, ay parang mga Diyos-Diyosan at hari-harian sa ating bansa. Your big help para sa aming maging informed. Thank you po sa inyo, Hans Ja and Jesty. Make the Philippines great again. Change the government administration. Tama. At Mondi, magandang gabi kay Eric. Linda Boris, hindi ako talagang matapos ang hearing ng mga krok. Sobrang nagagalit ako. Wag, cool ka lang, ma'am. At pray to God that the people will realize na sila po ang tagapagligtas ng bansang ito with God's support through our prayers. Ayon, Esperanza de los Santos Samson, si Erap nga, mas maayos pa kay Marcos ngayon. Oo nga, hindi ginamit ni Erap yung poder na yan, ha? Naabusuhin niya ang Kongreso in spite of the fact that he was also so popular during that time. He was overwhelmingly voted into office. Pero hindi ni Erap ginamit na abusuhin ng Kongreso upang gamitin sa kanyang political operations sa mga kalaban niya. I did not vote for Duterte as president, but Eman Malate. Pero nakikita po ninyo, the Duterte government is not perfect, was not perfect, and no government can ever be perfect. But in spite of those imperfections and weaknesses of the Duterte government, by and large, I can declare, and I believe, 80% ng kanyang ginawa or 85% maayos at matino. At kanyang minahal ng totoo at sincero, ng may buong puso at pagmamahal, ang interes ng ordinaryong milyong-milyong mamamayang Pilipino. He protected the people. Not only from criminals and terrorists, but also from abusive and parasitic oligarch families sa ating bansa. That's another topic. Puntahan din natin yan. Ang brand of the Duterte leadership na hindi niya pinapayagang sakmalin at lumpuin at hut-hutin ng todo-todo ang kayamanan ng buong bansa upang pakinabangan ng ilang pamilya lang na ngayon ay mga barkada ni Marcos, mga billionaire clubs na mga rich boys, rich kids club ni Marcos na ang alam ay mag-party, magpa-concert, and tumugtog ng Highway to Hell ng AC/DC. Highway to Hell! Yan po ang mga awitin daw ng mga mahilig sa, alam nyo na, Ibangag. sa pulburon. Kaya yun ang Isa yan sa paborito nila. Kung hindi mga awitin ng mga Led Zeppelin, na mga Stairway to Heaven o mga Metallica, yung mga AC/DC ng mga musika ay mga Highway to Hell. Dapat matuluyan na sila sa Highway to Hell, no? Para matapos na po ang hidwaang politika, manumbalik ang integridad at matino na pamamahala sa ating bayan, at maging mapayapa tayo at upang umusan tayo with collective decision na ibangon ng maayos ang ating bansa at hindi tayo malugmo. Grabe pagpunta sa Congress ni BP, ginawa pang issue. Karapatan po niya yun, mga kababayan. Karapatan niyang bumisita sa kanyang staff na nakadetine, karapatan niyang ipagtanggol ang kanyang staff, at karapatan din niya po yun bilang pangalawang Pangulo ng bansa na tingnan ang kapakanan at kalagayan hindi lamang ng kanyang empleyado kundi bilang isang mamamayan din at kababayan din niya yan sa Davao, si Atty. Lopez. At sinabi pa nga ni Congressman Pulong Duterte, nagsulat din siya kay Congressman Joel Chua na mananatili dahil para malapit lang ang pagbisita at access niya sa kanyang Chief of Staff kay Atty. Lopez, mananatili siya sa office ni Congressman Pulong Duterte. Bagamat may maintenance and repair daw doon, walang tubig, walang kuryente. Pero mas at ease doon si Inday Sara Duterte. So hindi ko po alam kung anong kalagayan niya doon, pero I believe ang kanyang layunin doon is more of a humanitarian concern na binanggit niya sa sulat niya, at bilang responsable siya, bilang
Vice President at leader ng kanyang opisina, ang kanyang Chief of Staff ay nakakulong. Okay? So, yung panghuli po na bahagi, bago ko basahin ang inyong mga messages, ay ito po. Kailangan magsalita ang Armed Forces of the Philippines, Yes. ang Philippine National Police, ang National Intelligence Coordinating Agency, ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ang NICA, ang NBI, na hindi pwedeng basta-basta ipa-access ang utilization of expenditures and funds sa confidential and intelligence items ng budget ng isang opisina. That will open up a nightmare of security issues. Like kami, at iba pa mga informante ng gobyerno na lumalaban sa komunistang teroristang grupo. Gustong-gusto yan nila Franz Castro at ng mga komunistang teroristang kakutsaba niya na mabuking kung sino ang nasa pundo ng intelligence support ng gobyerno na lumalaban sa CPP, NPA, NDF, sa mga kriminal, sa mga sindikato, sa mga terorista para pagpapatayin nila kami. Yan ang totoo. So papayagan natin yan? Sino pa ang bibigay ng tulong at impormasyon? Kung yan ang gagawin ng gobyerno, exactly the point of Justice Martires, who is now the ombudsman, nang sinabi niya, who will provide us with information in our campaign which require critical information support. Kung ganyan ang gagawin natin, na ipaliquidate niya sa amin ang mga ginastos sa hotel, sa restaurant, sa pamilya na sinuportahan, sa taxi. Kasi pag ginawa namin yan, bubusisiin ng kuwa yan. At sasabihin ng kuwa, hindi to pwede, hindi to pwede, hindi to pwede. Under intelligence and confidential items, there is a leeway or some extent of understanding kung hanggang saan lang po ang pag-audit na gagawin ng COA. In fact, all intelligence and confidential funds are being liquidated to the Office of the President. At bahala ng Office of the President mag-report sa COA because that is a privilege entitled to the President. Meaning, may kopya yan si Marcos. Bakit? Ang presidente mismo ba ay nagpapaimbestiga sa kanyang Vice President Kasi banga. kung paano nagastos itong 125 million confidential fund? Hindi naman because the report was also submitted to the President. So as other intelligence funds and expenditures and other intelligence projects, they are submitted to the President. Coming from the AFP, from the PNP, from the NBI, from the National Security Agency, from NICA, all of these are being consolidated and submitted and reported to the President. And the President has the prerogative kung hanggang saan niya pwedeng papayagan ang pag-audit nito. So Martin Romualdez, ask your cousin. Siya ba ang nagpapaimbestiga din? Ni-report na ito ni Sara Duterte, ikaw na naman yatang gustong magbida-bidahan. Because of your ambition na pagkatapos ng pinsan mo, ikaw naman ang upo din ang anak niya si Sandro. Presidente rin And then, ang anak mo naman, o sino pa na, asawa mo, asawa niya. Si Martin, You want to Tambaluslos. concentrate and consolidate power. Pero hindi mo ba alam na kapag lumakas muli ang CPP, NPA, NDF without the support of the people to the armed forces of the Philippines, kapag nangyari yan, isa ka sa tutuhugin at lilitsunin ng komunistang terorista? Yung mga binibigyan mo ng mga milyon-milyon na pondo, akala mo to the end ang inyong friendship? Wala yan. Kagaya ni ako, pag nanalo ang mga Lahat komunistang ng mga terorista na yan, lilitsunin nila kayo. At kayo ay kanilang iihawin sa apoy ng kumunoy ng inyong pagkalugmok. Tandaan nyo yan. They are never your friends. They are the enemies of the people, and you should not be sleeping with them. Much more, making them attack dogs to destroy the integrity of the institutions like Congress and to attack legitimate leaders like the Duterte, like the Vice President and the former President. So klaro tayo mga kababayan, yun po ang ating talakayan ngayon. The intelligence fund cannot be accessed simply because you are the Speaker of the House or because you are part of TUADCOM or you are part of the committee of the Congress or Senate. You cannot do that. There needs to be a requirement of security clearance from NICA and from the National Security Council. Hindi po ganun kadali yan. May mga state secrets po yan. At natural po na gumamit yan ng mga alias or na mga pseudonames.
Like ang ka-Eric, ang pangalan ko naman ay Jeffrey Celis. Ang ka-Eric po or Eric Almendras Pseudonym. ay pseudonym na ginamit ko when I was part of the operations of the National Task Force to End Local pseudonym Communist ko, Armed Bangis. Conflict. Klaro po yan. At hindi lang po ako yan, libo-libo kami mga kadring tinulungan ng gobyerno sa panahon ni Pangulong Duterte. So bubusisihin nyo yan? Oh, come on! Hindi pwede yan. I think the National Security Council advisor, the National Security Advisor of the President, General Anyo, kung saan po bumalik ako sa gobyerno, isa po yan sa tumulong sa akin na ako po'y magtiwala muli sa gobyerno dahil hindi po ako ginawa ng masama ng gobyerno. During that time, Colonel pa po siya, kilala ko na siya. Hanggang sa siya ay maging Chief of Staff. General Esperon, yan, mga kasama namin, General Monteagudo. Si General De Leon ngayon ng NICA, papayagan mo ba ito, General De Leon? Nagaganituhin ang Office of the Vice President? Hindi ka ba magpapaliwanag that confidential funds and intelligence funds, especially including to the funds designated or given to the Office of the Vice President, are entitled to audit protocol protection on confidentiality of expenditures and resources of information which have been given expenditures from confidential fund. You should speak out, General De Leon. Correct. Speak up. Unless, quote na rin kay Martin Romualdez, you should tell the President, as the Director General of NICA, you should tell. At dapat magsalita dito ang mga head ng General. Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Sitahin ito si Franz Castro, si Raul Manuel, si Arlene Brosas to tell them, do not open the floodgates of security nightmare when you are making this an opportunity for the enemies of the state to gang up on confidential operations, intelligence projects, and security matters pertaining to our survival as a state and as a government. Alam mo yung kalaban ng gobyerno? Opo. Si Kongreso at bubusisihin nila ang ating mga confidential fund in operations to the Office of the Vice President, and then later on sa iba pa mga ahensya ng gobyerno, sasabihin din nila ni Franz Castro, Joint Circular number 2015, magsalita dapat dito ang Armed Forces of the Philippines. Magsalita din dapat dito Abuso na sila ang mga intelligence agencies like National Security Council, National Security Advisor, NICA Director General. You should speak out. At i-reprimand dapat itong ugo. At walang alam at bupols at nagdudungong-dunungan na si Franz Castro na kalaban ng gobyerno sa kanyang attempt na busisihin ang confidential fund ng gobyerno, especially ang second highest office of the land, the Office of the Vice President. Papayagan ninyo yan?